Sa mga customer ng Meralco, may dagdag sigil po ngayong buwan. Batay sa kanilang anunsyo, tataas ng mahigit 3 centavos kada kilowatt-hour ang singil. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, katumbas siya ng nasa 7 pisong dagdag sa electric bill. Sabi ng Meralco, nagmura ang generation charge o presyo ng kuryente mula sa mga planta. Sadyang mas malaki lang ang itinaas ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa binili nitong reserbang kuryente. Itinanggi ng dalawang independent contractor ng GMA sa pagdinig ng Senado ang aligasyon ng sexual harassment sa aktor na si Sandro Mulak. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Ito ang unang paglantad sa publiko ng dalawang inakusahan ng aktor na si Sandro Mulak ng sexual harassment. Si Richard Cruz, the scriptwriter at creative consultant, at si Jojo Nones, dating consultant at ngayon direktor, mga independent contractors ng GMA Entertainment Group. Sa harap ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, itinanggi nila ang akusasyong minolestya ang anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat magsabi ng totoo. Dagdag ng dalawa, Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. may panawagan sila sa publiko. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Sa pagtatanong ni Senador Jingo Estrada, kaugnay sa ilang detalye ng pangyayari, humiling ng executive session ang dalawang inireklamo na pinagbigyan naman ng komite. Matapos ang executive session, kung saan confidential ang mga pinag-usapan, ito ang sinabi ng ilang senador. We cannot divulge first yet the the details of what transpired during the executive session. But what we all understand right now, there is a strong evidence against these two gentlemen. Binasa ni Nino sa pagdinig ang palitan ng text ng anak niyang si Sandro at ni Nones mag-aalas 4 ng umaga ng July 21 para raw maipakita na si Nones ang unang nag-message kay Sandro. Depensa ng abogado ni Nones, hindi nila itinatanggi kung sino ang unang nag-text pero hindi umano nila inimbita si Sandro sa hotel room. Nabitin ako sa inom. Ha 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 ha. Sabi ni Jojo. Tapos sumagot si Sandro ng, ako nga din po eh. Tapos sumagot ulit si Jojo. Yes, soon, ikakas kita. Magdidirect ako now. Sabi ni Jojo. Wow, sir. Looking forward to that too. Oh, tapos sumagot ulit si Jojo. Gusto mo ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Sabi ni Sandro, sino-sino po kayo, sir? Ha 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 ha. Just me. And then, matagal na yun, hindi nag-reply si Sandro. Siyempre, yung bata, nakita niyang siya na mag-isa, hindi niya sumagot. Takot, di ba? Okay, so
Halos 30 bahay sa Basista, Pangasinan ang napinsala sa pananalasa ng isang buhawi. Sa kuha ng isang netizen, nagliparan ng yero, kahoy at iba pang gamit dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan. At sa isa pang kuha, makikita namang nagbagsakan ang mga puno sa kalsada. Nadaganan pa ang kuliglig ng isang residente. Ayon sa Basista MDR-RMO, 26 na bahay ang napinsala sa kanilang lugar. Sa bayan ng Urbistondo, may 3 bahay ring nasira dahil sa buhawi. Sa Sinay, Ilocos Sur naman, bago tumama sa lupa, namataan ng mga residente ang nabuong ipo-ipo sa dagat. Ayon sa kumuha ng video, mabilis ang paggalaw ng ipo-ipo. Wala naman nasaktan sa ipo-ipo. Ang masamang panahon sa Ilocos Region ay epekto ng hanging habagat at asahan muli yan ngayong araw. Apektado rin ng habagat ang iba pang bahagi ng Luzon kasamang Metro Manila at Western Section ng Visayas ayon sa Pag-asa. Malaking bahagi ng bansa ang posibleng muling ulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. At posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Wala namang epekto sa lagay ng ating panahon ng bagong bagyo sa Pacific Ocean na may international name na Ampil. Isa itong tropical storm na huling namataan 1,570 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Inaasahang tutumbukin nito ang bansang Japan. Inaasahang may bibigay na ngayong taon ang unang bugso ng dagdag sahod sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon sa Department of Budget and Management, popondohan daw ito ng Miscellaneous Personal Benefits Fund at Unprogrammed Appropriations. Tinatayang nasa 36 billion pesos ang halaga ng unang tranche. Sa ngayon, inilabas na ang budget circular na nagdedetalye ng unang tranche. Nagpadala rin sila ng guidelines sa mga opisina at ahensya ng gobyerno para simulan na ang pagko-compute sa salary adjustments. Retroactive raw ito na dapat noong Enero pa na ipatupad. Kung magkano, depende sa salary grade o ranggo. Hindi kasama rito ang mga pulis at sundalo dahil may sarili silang salary structure. Gayang Pilipinas na ang Pinoy Olympians na lumaban sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Office of the Presidential Protocol, bandang alas 6 ng gabi sila darating sa bansa. Susunduin sila sa Villamor Air Base at didiretso sa Malacanang kung saan sila sasalubungin ni Pangulong Bongbong Marcos at ng First Family. Magkakaroon doon ng awarding ceremony at dinner reception. 17 sa 22 Olympian ang makakasama dyan ayon sa Presidential Communications Office. Makatatanggap sila ng Presidential Citation habang Presidential Medal of Merit naman para kay Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Makatatanggap din sila ng cash incentive mula sa Pangulo. Bukas naman gagawin ang Heroes Parade para sa mga Pinoy Olympian sa Maynila. Samantala, bibigang pagkilala ng Kamara sina Olympic bronze medalists Ira Villegas at Nesty Petesio. Batay sa dalawang inihayang resolusyon, gumawa ng makasaysayang milestone ang dalawa sa nagdaang Paris Olympics. Sa isa pang resolusyon, binati rin ng Kamara ang buong Philippine delegation para sa kanilang paglaban sa kompetisyon. Huli kamang pagbundol ng isang kotse sa asong yan sa labas ng isang bahay sa Naga, Camarines Sur. Tumila po ng aso at namatay. Hindi huminto ang kotse para tingnan ang kalagayan ng aso. Pakiusap ng isang animal rights group sa mga sa Naga ay sana sinuri naman lang ng tumakas sa driver ang aso at baka naisalba pa ito. Panawagan din nila na magkaroon ng ordinansa sa lungsod para ma-monitor ang mga may-ari ng alagang hayop. Sugatan ang isang rider matapos sumemplang sa Ortigas flyover at ang dahilan mga plastik ng basura na nahulog mula sa isang truck. Balitang hatid ni James Agustin. Nagtamo ng mga sugat sa braso at tuhod ang lalaking ito matapos sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo sa northbound lane ng Ortigas flyover pasado alas 2 sa madaling araw kanina. Ang dahilan ng aksidente, ang mga plastik ng basura na nahulog mula sa dumaang garbage truck. Ayon sa street sweeper na si Romy, mabilis sa takbo ng truck. Nakita ko nga bumagsak yung yung basura doon sa garbage truck, dumadang gano'n. Pagbagsak nung kumalat na, sabi ko, naku, ang dami na naman trabaho mamayang umaga ka ako. Mamayang kunti, may narinig ako, kumalabog. Nakita ko nakatiyaya na yung motor na dito. Hindi makatayo ang 27 anyos na rider na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng MMDA. Isinakay siya sa ambulansya.
Galing ang rider sa Mandaluyong at pauwi na raw sa San Mateo, Rizal. Nang mangyari ang aksidente, ang mga plastik ng basura, iginilid ng mga street sweeper. Binuhusan din ng tubig ang mga sebo na nagkalat sa kalsada. 2 lane ng flyover ang pansamantalang hindi nadaanan ng mga motorista, kaya bahagyang bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Inaalam pa ng MMDA ang plate number ng garbage truck. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, kilig overload ang fans at Tufi ni na Sparkle stars Miguel Tan Felix at Nancy McNaughey na former member ng Momoland. Sa official IG account ng Sparkle, ipinost ang Tufi ng dalawa with matchy-matchy winter OOTD. Ship kaagad ang fans sa Migzy. Matatandaan na first project na magkasama sina Miguel at Nancy sa reality TV show na Running Man Philippines Season 2, kung saan si Miguel ang bagong runner at ito naman ang first appearance ni Nancy simula na maging Sparkle artist siya. Na-discharge na sa ospital ang singer-actor at It's Showtime host na si Darren Espanto. Yan ay matapos siyang ma-ospital dahil sa appendicitis. Kwento ni Darren, kakababa lang niya sa eroplano mula sa Los Angeles, California nang makaramdam siya ng pananakit ng tiyan. Hanggang sa lumala ito at nagpa siya na magtungo na sa ospital. Doon na niya nalaman na may appendicitis siya at kailangang operahan. Thankful si Darren sa suporta at well-wishers. Nagsorry rin ang singer-actor para sa mga nakansilang commitments. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy bust sa Maynila. Nasabat sa kanyang mahigit 1 milyong pisong halaga ng umunoy shabu, baril at hand grenade. Napagalamang meron na siyang warrant of arrest dahil din sa pagbebenta ng iligal na droga. Tumanggi magkomento ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms and explosives. Arestado naman sa Parañaque ang isang grade 9 student na 20 anyos nang nahuli sa aktong pagbebenta ng shabu. Nasabat sa kanya 150 gramo ng umano'y shabu na may halagang mahigit 1 milyong piso. Aminado ang suspect na nagbebenta siya ng shabu para may ipambaon daw sa eskwela. Naaresto rin ang isa umano niyang parokyano na umaming gumagamit ng iligal na droga. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sumentro sa pangangalaga sa buhay ng tao at mga karapatang pantaong kautusan ni Philippine National Police Chief Romel Marbil sa pagpapatupad ng bagong kampanya kontra droga ng administrasyon. Ito po, dun sa ating recalibrated na drug war, ang unang-una nating iintindihin, pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. Binigyang diin ni Marbil na may pag-asa ang mga nasasangkot sa iligal na droga at ang mga pulis ay takapagpatupad ng batas at kaayusan. Alinsunod yon sa Bloodless Operations Campaign ng Administrasyong Marcos. Welcome development para sa ilang human rights advocate ang kautusan ni Marbil. Pero nakukulangan dito si Human Rights Lawyer Attorney Shell Jokno na isa sa mga nanguna sa pagsasampa ng mga kaso laban sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Suwestyon ni Jokno, ipatupad ang pagsusuot ng mga body camera sa anti-drug operations ng mga pulis, pati na ang lahat ng requirements sa pagpapatupad ng Comprehensive Dangerous Drugs Act sa mga buy-bust operation. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.